Yo, what's up mga kamay? It's 5:30, nandito ako sa Capitolio. At magana tayo, walking, jogging, tsaka exercise lang para matulungan ko rin yung, yung katawan ko, lalo na yung liver natin kasi di ba na-diagnose ako, meron akong fatty liver. Enlarged liver, fatty liver, isa lang yata yun. So, tsaka para makondisyon din ng katawan natin. At kung makikita nyo dun sa, sa title natin is subject for colonoscopy. So actually naka-set na siya mga kamay. Kailangan ko na po kumbaga nag-decide kami ng asawa ko na ipa-check natin yung sa loob, yung sa natin digestive tract through colonoscopy. So hindi ko na inisip mga kamay yung magiging financial constraint kasi ito ay syempre sa lahat naman, 'di ba, sa totoo hindi naman talaga tayo nag-iipon para sa mga ganyan yung mga gastusin when it comes sa sa health. So kung may mga biglaan, wala tayo talagang exact fund para diyan kasi hindi naman tayo tulad ng iba na ay talaga maluwag sa financial, at the same time mayaman. So kumbaga kami, ang pinaka priority talaga is ma-check. So tsaka na rin ako nag-ikot na rin ako sa may nikot ang hospital, tapos tiyanik ko yung nagkambas ako ng price. Tapos buti na lang ang kagandahan lang, naikwento ko na rin sa live stream ko kagabi, buti na lang active pa yung PhilHealth ko dito sa Pilipinas. So nakalimutan ko na employed pala ako last year, so covered pa siya, kaya makaka-discount tayo kahit pa paano. So yung matitira bahala na, basta mahalaga magawa yung procedure as soon as possible kasi nagkaroon ako ng series ng lab test. So mataas ang cholesterol ko, okay lang yun, may maintenance. Tapos yung iba exercise na lang, tapos proper diet tsaka healthy lifestyle. Itong tulad ng ginagawa ko. So kung tatanungin nyo ako kung yung kung okay ako, hindi ako okay. Kumbaga inaano ko lang kasi diversion ang ginagawa ko. So kumbaga pag may pain, pag hindi ko talaga kaya, talagang tinutulog ko. Pero pag tolerable na hindi ko na siya iniisip na may stress pa ako. So diversion lang, ganito tulad ng ganito na ginagawa ko, exercise na lang. So para at least mawala yung natin, yung isipin tungkol sa nangyayari sa atin. Tapos panandalian ba. So minsan okay ako, minsan may sumpong lalo sa tiyan. So kaya yun ang dinicide ko tsaka ni Miss na colonoscopy nga, para ma-check yung yung naging result sa mga lab test natin, yung yung fit na sinasabi ko dun sa live stream, yung fecal immunochemical test, yung kasi nag-positive which is meron daw dugo. So hindi ma-determine ng doktor kung saan nanggaling dugo. I-double check lang naman. Hopefully wala. Pero gusto ko lang ma-address yung tiyan ko. Kasi yung sumpong, simula nung sumakit ang tiyan ko, hindi na nawawalan sumpong Hindi hindi na ako tulad nung dati na basta nakakapag-travel, di ba? Ginagawa ko, travel ako, punta ako Batangas sa ibang lugar, hindi ko magawa. Kasi nga, iniisip ko na susumpong yung tiyan ko. Ang ibig sabihin yung sumpong minsan ma-update, masakit, na gusto ko matulog, at the same time minsan nasisiar ka. Yun ang ang nangyayari sa tiyan ko, kaya hindi nga maintindihan. Kaya gawa ng ganitong sitwasyon. So kinasa na sa ngayon, January 11. So sa 12 may preparation, kasi may preparation siya na gagawin. Kumbaga i-wash out yung digestive tract para at least clear. Tapos by 13 yun na yung magiging procedure sa colonoscopy. So 11 AM. So kailangan ko 10 AM nandun sa sa ER para i-confine na ako. So hindi ko na inisip yung bayarin, saka na yun, basta ma-check na Doncellia ako, sakto sa challenge. Doncellia, first time natin pasukan sa puwet pabira. So explain ko sa inyo kung bakit nangyari, kumbaga yung possibility ba, para at least maging aware yung iba, tsaka yung ibang ibang viewers natin na nakaka-relate ba.
So ikot muna tayo mga kamay. Yun, jogging lang tayo saglit mga kamay. Hindi ako nag-i-street ng jogging. Jogging tapos stop walking kasi wala nga sa kondisyon yung katawan ko eh. So kahit na ano, ilan na ba? December, basta 28 ako nag-start. Tapos walking, jogging, walking, ganun lang ginagawa ko hanggang ngayon. Halos ano, 2 weeks na. Pag may chance, umaga walking, minsan jogging. Pero pagkahapon talaga ito, ganito ginagawa ko most of the time. Kahit na ano, 15 to 20 minutes okay na po yun. Basta maano lang, mapawisan ng konti. Kasi hindi ako pinagpapawis sa mga kamay. Iba yung ano natin, ibang dati nating katawan. Dati konting kilos ko lang pawis na, pero ngayon hindi. Nakadalawang round na ako. Hingal lang, hingal. Yun ang ano, habot tayo, kulang tayo sa ano, resistance tsaka stamina. Ito nga ginagawa, healthy, kasama sa healthy lifestyle. At the same time, tinutulungan natin ano, yung liver natin na syempre nag-ano yan eh, nagtatrabaho. Kailangan natin ano, maging and kondisyon. Lalo na parating na natin yung colonoscopy procedure. Walang tayo ng tubig doon, hiningan, hinaba ko mga kamay. Doon mo ako kikwento sa may bike. Ito siya na si Inami. Po. Yung mga kamay, pegang muna tayong konti, tapos ikot tayo mamaya. Kaganda lang ako saglit. So itong naramdaman ko mga kamay, baka kasi iba hindi naman nakapunta sa live stream. So ito December 12, alam nyo naman po, katatapos lang nung ano, yung challenge sa November sa Team Tulay. So after nun syempre chill lang. So napainam tayo nung November kasi kung saan tayo napunta, Batangas, tapos may mga party, tapos napainom ng konti. Pero hindi ako makaming tulad nung talang laklak, socializing lang. So yun, wala pa akong naramdaman mga kamay, wala naman akong ano, wala naman bawal sa akin eh. So pagdating ng ano, ng December 12 mga kamay, may sumakit talaga. So kakaiba siya ng sakit, kumbaga hindi siya normal sa nangyayari sa tiyan ko. So hindi siya normal na pananakit ng tiyan. Kaya nag-decide ako mga kamay na ano, na magpa-doktor. Tapos nga sinilip, konting interview, tapos ultrasound, tapos lumabas nga pati liver. So ngayon binigyan ko ng mga iinumin gamot. So tinik ko yun. So after 3 days mga kamay, para wala nangyayari, so nag-decide ako mga kamay mag-transfer ng ano, ng ibang doktor. Pero ano yun, IM din yun, parang general medicine. Kaso lang mga kamay, mas ano, sabi ni Mrs. ano, maghanap talaga ako ng doktor. Nag-suggest siya sa gastro mismo, yung talagang expert sa tiyan, gastroenterologist. So which is ano, isa yun sa pinaka magaling dito sa Laguna mga kamay. So ngayon may nakapakapa sa akin dito sa parang appendix. So pinalab test sa dugo, tapos urinalysis, fecalysis, tapos yun lumabas na ano, nag-take din ako ng mga gamot mga kamay, antibiotic, lahat ano, madami akong tinake mga kamay. So pagkatapos ko na ma-take mga kamay, mga 2 weeks, tapos may ano ko, parang maintenance ako sa liver na ano, para sa pati liver. Tapos ko na ano, yung iba, saka ako nagpa-lab test para at least ano, at least matanggal kahit pa paano yung ano, mga ininom ko. So ngayon tapos na yung lab test, na lumabas ng result. Tapos yung sa dugo mga kamay, okay naman. Ang iba sa hepatitis mga kamay, non-reactive. So okay ako mga kamay. Yung cholesterol lang is mataas, kaya nagkaroon ako maintenance. Kaya isa to sa ginagawa natin na healthy lifestyle, yung pag-exercise. Tapos ngayon yung urinalysis natin okay naman. Tapos yung sa fecal naman mga kamay, sa dumi, so ano, may bacteria, sabi ng doktor normal naman. Pero itong nakaka-strike kasi yung isang lab ko, yung sinasabing FIT, fecal immunochemical test. So sa dumi rin po yun, nag-positive ako dun. So ang labas is merong blood or dugo dun sa ano, sa dumi.
ang sabi ko naman sa sa doktor, baka kasi may one time may senaryo na tinibi ako na alam mo yung rectum yata, yung anus o anus may na nasugat. So na siya na tear. So pero umokay naman na, may something na sugat tas na siya dumugo. Akala ko yun. So pero sa akin doktor, hindi niya nirurot ang ganun, pero kailangan daw i-check yung sa loob mismo, sa digestive tract. Pero ako may goods ako dun kasi until now tapos na ako sa medication sa kumbaga ang pinakalas ko na medication yung sa liver na maintenance, tapos ngayon yung sa cholesterol nga. Gusto ko rin may procedure kasi until now may sinusumpong pa rin, hindi ako makabalik. Sa tingin ni mami ngayon okay ako, kaso lang okay ako to the point na dinadivert ko lang. Meron na nararamdaman pero hindi ko na masyado iniisip kasi magkakos lang sa akin ng stress. So kung bang nanamnamin kong sakit mas lalong kumbaga ka, yung parang in pain ka, so hindi ako makakilos, kaya diversion na lang ginagawa ko. So kaya gusto yun sa akin, kahit na sabi ko sa inyo, kahit na medyo malaking gastusin, wala naman tayo pondo sa totoo lang tapos yung PhilHealth lang buti na lang PhilHealth ko active. So any other than that wala na tayong ipon na para sa ganun. At the same time wala naman tayong health insurance card na mga private tulad ng mga Maxcare or anything na ino-offer ng iba. So yun, kaya sabi ng doktor nung lumabas yun, pinapili ka agad ako ng date. January 9 ng follow up check up ko, tinignan yung lab test. So yung FIT nga nag-positive, so check na daw. In-schedule ka agad ako ng 13 or 15. So dalawang date lang as soon as possible para ma-check na, kasi baka para ma-correct ang dapat i-correct. Hindi na pwedeng sabi ko nga next month February, kasi syempre mag-iisip ka ng pambudget sabi ni Mrs. Wag na muna intindihin kasi mas importante yung ma-check agad, ma-correct kung anong dapat ma-correct, tapos ma-check kung ano talagang problema, anong source. So para na rin ako din may nag-iisip din ako, kasi syempre hindi siya very stressful siya na isipin para sa akin na may ganun na scenario na hindi mo in-expect, di ba? Although meron din tayong kasalanan, meron din akong kasalanan kasi syempre hindi tayo naging healthy at first. Syempre tulad niyan may sabi ng doktor, puyat, tapos yung mga kinakain, yun lang talaga pinakasos puyat yung kinakain. So doon yun nagmula yung unhealthy lifestyle. Kaya sa mga kapwa ko na social media, mga content creator so right now wala pa tayong naramdaman. Kung ako sa inyo mag-ano na kayo, kahit pa paano medyo i-cleanse yun yung katawan ninyo. So huwag nyo nang pabuti na hindi natin pinagpipray na dumating sa putong ganito pero syempre awareness lang syempre para sa lahat, kasi mahirap ang ganitong sitwasyon, lalo na dalawa parang double bukol sa akin. May nararamdaman ka na hindi mo intindihan, tapos may maging pagkakagastusan, kasi medyo malaki na po na gastos natin, hindi siya barya, kasi doon pala sa check up, sa gamot, sa lab test, tapos sa mga pagkain na kasi ako parang nag-overhaul, nag-change ako lifestyle na yung normal na kinakain ko. Although nagsusundot-sundot pa rin ako kasi hindi tayo makapag-provide ng talagang 100% na healthy lifestyle kasi sa sobrang mahal ng mga bilihin. So sundot-sundot lang. Sabi naman ng doktor, wag lang panay-panay. So pero may i-convert natin pag once na okay ng natin, di ba? Pag once na okay yung natin financial, kaya naman yan i-sustain. So right now hindi 100%, pero gusto naman doon sa doktor, basta samahan ng exercise tulad ng ginagawa ko So kaya inano ko lang sa mga content creators. So habang bata pa, di ba, tayo kasi nasagad natin kabataan, pero tinigil ko na din naman early stage pa lang, 30s pa lang ako tapos na grenade ko na yung sarili ko sa mga mga vice, inom sigarilyo lahat So kaso lang syempre yung pagkain talaga doon tayo na inaman kasi wala nang bawal. So yun ang problema, lalo na nagkakaedad tayo aminin ko sa sarili ko na nagkakaedad talaga. So dumadating sa punto na yun, yung metabolism lahat may humihina.
Kaya kailangan sundutan ng ng healthy lifestyle tulad ng exercise, pagkain, may kumbaga yun ang ginawa ko ngayon. So hindi pa sa akin, naisip ko hindi pa siya too late. So mas maganda na nga yun na nagkaganon ang nangyari para sa akin. Parang pasalamat pa rin ako kasi parang nagbigay sa akin ng signal na merong babaguhin sa akin. So which is yun ang ginagawa ko ngayon, may na papasalamat pa rin ako na na binigyan ako ng sign na yan, na may problema sa akin. So kaya thank you sa syempre yun, pagsubok to na kailangan ko tagusin. So ako naniniwala ko na may solusyon sa lahat. So eto na, isa na to sa solusyon tulungan ko sa sarili ko na mag-exercise, healthy lifestyle, tapos tulog ng maaga na kaya pag napapansin nyo po sa live stream 10 o'clock, 10:30 tapos na ako, tulog na po ako niyan pagkatapos. Tapos yung mga hinihinom ko pagkain yun. Kaya awareness lang to sa mga kapwa ko content creator. Huwag nating abusuhan ng sarili natin kasi hindi natin alam yung maano natin may experience natin. So yun, sabi ang ko lang is yun na, pagdasal nyo na lang po na okay yung magiging result. Wala lahat kung meron sana mai-correct. So gusto ko lang mai-correct kasi hindi normal sa akin talagang nararamdaman ko so hindi ko alam kung sa pati liver pero somewhere between sa stomach talaga yun ang merong hapdi tapos na hindi ko maintindihan. So yun, kaya bukas kondisyon tayo cleansing na ko na bili ko na yung mga kailangan, yung laxative, pampadumi, pampalinis ng so basta may binigay sa akin ng doktor na gagawin na routine starting tomorrow so para pagdating ng 13 ng alas 11 dun yung procedure malinis daw lahat so pangit daw kasi yung may laman, hindi niya makikita ko ng problema kung meron man sana wala. So yung nasa taas lang doon lang tayo kakapit, pray lang tayo ng pray kasi sa akin mabisa talagang ng prayers yung pinakamalaga sa akin tsaka syempre yun din ang wish ko sa akin, good health sa sarili ko, sa pamilya ko, sa anak ko sa mga mahal sa buhay, sa mga viewers syempre na meron din inindang karamdaman yan syempre. Yun ang so napakwento lang ako para at least kung meron ng mga viewers yan na nakakarinig sa sitwasyon ko, so sabi ko nga pwede kayong mag-comment sa comment section kung anong experience ninyo, anong ginawa ninyo na transformation, kung kung colonoscopy na kayo kasi ako wala akong idea sa mga ganun first time nga, tapos yung ganitong pain first time din so comment na kayo dyan sa baba kasi mag-iikot lang ako sa 2 round tapos uwi na tayo nagagabi na, nag-out na si Mrs. 6:10 tapos maya magla-live stream tayo sa Team Doncelia. So yun, kaya ingat tayo lahat sa ating mga ginagawa, tsaka syempre ayun nga, habang bata pa or may edad may healthy lifestyle na lang, yun ang masasabi ko para maging good sa ating pangatawan samahan ng dasal syempre.